Good day everyone, Coach Schroeder here. So today, mag-a-analyze tayo ulit ng best game ng isa sa aming mga students na si Unico Almatin. Ang rating niya ay 1586 at ang kalaban niya ay si Cyrus Francisco 1929, isa sa varsity na naglalaro sa UAAP. So itong tournament na to guys ay long game tournament. So dito napakita ni Unico yung mga preparation niya against the Sicilian. So guys, start na natin ang analysis. Dito, nag-E4 si Unico. And nag-C5 naman yung kalaban niya, Knight F3, Knight C6, and Bishop B5. Sicilian Rosolimo variation. So nag-G6 si Cyrus, Castle, Bishop G7, Rook E1. Guys, bookline pa rin ito. Queen C7. So, Queen C7, para pag kinain ng Bishop yung Knight, merong Queen takes C6 para hindi ma-damage yung pawn structure ng Black. So, Knight C3, para may mga talon sa Knight D5 and developing the Knight sa center. E6, preventing the Knight D5 and Bishop takes C6. So, itong Bishop takes C6 guys, hindi naman siya persado, pero dito, na-provoke niya na mag-Queen takes talaga yung Black, which is sa engine daw ay inaccuracy. Dapat daw B takes. So, Queen takes C6 and then D4. Ang kaya pala naging inaccuracy yung Queen takes C6 kasi pagka kumain dito guys, Knight takes, merong tempo sa Queen. So, and merong, pag nag-move yung Queen, merong mga Knight D5, Knight D6. Kaya pala naging inaccuracy yung Queen takes C6. Dapat daw, B takes C6 na lang. Pero, balik tayo sa nangyari. Queen takes C6, D4, D6. Para pag kinain, merong pawn takes. Okay? So, dito, D5. Okay? Kasi yung rook nasa tapat na rin naman ng Black King. Ang maganda dito sa white guys, kahit binigay niya yung 2 bishops majority, ay hindi pa nakapag-castle yung Black. Okay, D5, nag-move ulit yung queen, which is, para sa akin, isang sign niya na hindi pa masyadong nakaka-develop yung kalaban kasi nga hindi pa siya nakaka-castle and yung knight sa G8 hindi pa nakaka-move. Knight D2, magandang pattern, pupunta sa knight C4 para ma-attack yung queen and baka makakain dito yung knight, attack din yung D6 na pawn. Queen A6, preventing knight C4, A4. So, ang plano ng A4 guys, to play knight B5 and knight C7. So, ang ganda ng mga tira ni Unico. Bishop D7, preventing knight B5. Queen F3. So, ang plano, para lang may threat dito, or maka E5, and ma-develop lang yung queen. No? Ililipat siguro sa mga queen G3, or mahipag queen to queen, queen D3, depende sa tira. Pero actually, pwede na agad mag E5 dito. Pwede na daw mag E5 agad para makapag knight E4. Okay? So, knight E7, dinevelop na, kakastle na, B3. So, yun pala rin yung isang plano ni Unico dito para pag nag knight C4 siya, may suporta ng pawn, and pag nag B3 siya, yung knight sa C3 ay hindi bitin kasi may suporta ng queen. Okay? So, castle, then bishop B2. So, na kumpleto na ni Unico yung development ng pieces niya, connected na rin yung two rooks, and ganun din si Cyrus. Takes, takes. So, kinain ni Cyrus yan para makuha niya yung F5 square sa knight niya. So, knight F5 para makapunta sa knight D4. So, outpost din yan, guys. So, knight C4, nakuha rin ng ni Unico yung gusto niyang gawin na maka knight C4 para may pressure naman kahit papano sa D6. Knight D4, Queen D1. Hindi siya pwede mag Queen G3 guys kasi may iwan yung pawn sa C2. Okay? Bishop F5, attacking the pawn, and dito nag Knight E4. So counter attack agad. Ina-attack din to. Okay? Rook D8. Rook A D8. Depensahan niya yung pawn. Bishop takes. Ngayon dito guys, naging inaccuracy to kasi ginigive up mo yung bishop mo sa knight sa gitna. Pero actually yung knight sa gitna malakas din kasi. And may plano dito si Unico. And kung mag-bishop takes, siguro may C3. Mapapa-atras din ulit.
And, ayan, yung plano niya, C3, Queen D2, and then H3, G4, para hindi rin masyadong gumana yung two bishops ng black. So, bishop takes, nag-pawn takes, which is a good move rin para sa black. Dito guys, sa posisyon na to, equal pa rin naman. Knight G3. So, para bumalik tong bishop and para makapag-Queen D3 na yung white. Bumalik na nga sa bishop C8 and then nag-Queen D3. Kasi, pag nag-push yan, malilibre yung mga quality daw yung white. H5. So, guys, maganda rin yung tira ni Cyrus. Basta pag may knight sa G3, ang alam kong pattern dyan na pang-counter ay H5, H4 para mapalis yung knight dyan. So, dito, nag-rook E4. Inaccuracy, pero para sa akin, fancy itong tira na to guys. Kasi, first, napipigilan yung H4 push, and later, meron ditong magandang sacrifice si Unico. B5. Bawal kainin guys, kasi merong bitin yung rook. So, nag-knight, D2, hindi rin makain yung pawn sa A4. So, Queen A5, rook takes D4. So, unexpected. Kasi, dalawa na yung nakahanging na rook. Kung umalis man to, libre pa rin yung rook sa kabila. Queen B6. Kakainin yung rook. So, it's either C3, pero maganda dito yung tinira ni Unico. Knight F3. Binibigay niya yung rook. So, bishop takes, siguro may knight takes, and may mga knight C6, may mga knight E7, pero para sa akin, hindi pa rin yung compensated. Pero kasi itong bishop na to guys, ito yung only defender ng black sa king side niya. Baka may mga sacrifice mamaya dito na knight takes H5, malay natin. And sa on the board kasi, pag kulang sa defender and lahat ng pawn ng black is nasa light square, mas maganda talaga na meron kang bishop sa G7. Okay? So, dito, nag-H4. Pero sa human ay parang maganda. Kasi, pag nag-knight takes, bitin yung rook. Pag nag-rook takes naman, bitin yung rook sa A1. Then, nag-A5. In-between move. So, hindi yan napansin ni Cyrus siguro, no? Kasi akala niya, talo na agad yung white eh. Hindi ko, actually, A5, nagulat din ako sa A5, may in-between move palang ganun. Kasi pagka Queen C5, may B4 pa rin. So, balik tayo. Queen C7, knight takes. Guys, kanina pa to dito. Hindi pa rin kinakain. Rook E8. Then dito guys, na mali si Unico. So, dapat daw ang tira knight F3 lang. Para pag kinain na yung rook, hindi mabibitin yung C2 kasi magna-knight takes D4. Ang nangyari, nag-rook D1 siya. So, nabitin yung A5, nabitin yung C2. Medyo nakakatakot na yung position dito Kasi pag kakain, quality up na yung black, nakain pa yung pawn sa C2. So, kung ako yung black dito, may endgame lang to. Panalo na yung black Tingnan natin kung paano nagkaroon ng counterplay yung white. Rook F1. Mistake. Sayang daw sa tempo. Dapat H3 na daw para walang backrank checkmate or knight F3. Okay? Dito, nag-A6. Waste move din. Mistake. Dapat daw B4 na para makapag-Queen C3. Or pag kinain, may mga pagka B4, okay, pagka B4, makakapasok siguro yung rook E5 like that, or Queen B2 para makontrol na yung diagonal na to, ibibigay yung pawn. Nag-A6 para may depensa yung B5 and para hindi maghanging yung A7. Knight F3, binalik na. So, ang plano, removing the knight para yung queen yung papalit dito and knight G5 mga pattern. Mamaya makikita niyo yung brilliant move. Bishop F5. Pinapakain. Kasi may queen takes naman So, Queen H4, controlling the dark square. H5, baka mga H7 dito. Sayang naman, mga checkmate pa. Nag-Bishop D3, blunder. So, kanina, equal lang. After Bishop D3 na blunder, nag-plus 4 sa engine. Yung inanalyze ko, sabi ko, grabe naman yung tira mo dyan. Hinayaan lang. Imbis na iiwas, hinayaan lang guys.
Knight G5. Kasi pag kinain, may checkmate. Grabe guys, long game to ah. Pero hindi, syempre hindi kinain ni Cyrus yun. Machi-checkmate eh. Knight G5. Queen C7, binalik. Para walang checkmate si F7, di ba? Chumek pa rin. King F8. Winning na dito yung, yung white. Rook. Attacking the bishop. Kasi pag nag-bishop F5, kakainin na talaga yan eh. Bishop C2. Then Rook C1. Nakapin na guys. Ngayon, pag umalis yung bishop, kain yung queen. And pag yung white naman nakain to, mamaya, bawal kainin pabalik kasi may checkmate. So, Rook E5, attacking the knight, pero dito kinainan lang guys. Brilliant na naman. Kasi may checkmate nga sa F7 eh. Grabe, no? Queen D7, Knight 3 E4, pero kung ako dito guys, baka mag H4 na ako eh. Para wala nang kain to. Pero ewan ko, pag nabuksan yan, baka ma-checkmate pa, no? Pero calculated naman siguro ni Unico yan. Rook takes D5, may mga checkmate ideas dito. Nag-H3 na. Para walang checkmate, guys. Queen F5, pag gumalaw yung knight, kain yung rook sa C2. Chumek. Chumek ulit. And then, nag-rook C8. Dapat daw kain na, or G4. Pero guys, dito kasi magulo na eh. G4 daw okay na eh. Walang checkmate ideas yung white. Ay, yung black. Rook C8. Rook check. Dito. And dito na queen to queen. So, malaki pa rin yung chance dito ng black ha. Kasi bumaba yung evaluation eh. Plus 3 na lang eh. Kasi na queen to queen. Takes. Takes. And then rook A8. Attacking the pawn on A6. F5. Knight C5, attacking the pawn and the rook. Dito guys, maganda yung mga huling bitaw ni Unico dito. Rook D2. Guys, Chumek. Grabe no. Chumek. Kasi pag umangat, pag bumaba, syempre, daming libre. Baka may mga checkmate pattern pa dyan, di ba? Umangat. Which is hindi nakita ni Cyrus dito. Yung tirang, ito, grabe. Pinibigay. Marami sigurong knight sa Roy Lopez, guys. Binibigay lang yung knight, oh. Siyempre, kakainin. Pag hindi kinain, King C6, siyempre, one piece up na. So, pag nag-King D5 naman, kain pa rin. Wala na, bigay na talaga yan. Kain. Kinain ni Cyrus. Takes. King D5, and then, huling bitaw, Knight takes D2. Kasi, simple lang, pag kinain, merong skewer. Okay guys, dito nag-resign na daw eh, sabi. Round 1 yan ng elimination sa long game. So, hindi ko alam kung wala lang sa laro si Cyrus, kasi magaling na player yun. Alam ko, 2-2 yung 2,200 yung rating nun guys eh. Pero ito kasi guys, FIDE rating nila kaya 1,900 lang. Pero sa NCFP, alam ko 2,200 yung batang yun. Malakas rin yan talaga. So, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Depende talaga sa ng tao, kung condition ba sila or hindi. Pero alam naman natin na maganda rin yung pinakita ni Unico dito. Kasi may mga move siya na malalalim eh. So, congrats Unico sa game na to. Naka-upset ka na rin ng isang malakas na player. Sana magtuloy-tuloy pa yung training mo sa Roy Lopez. And matupad mo yung pangarap mo maging master. So, ayun lang guys. See you on our next video. Mag-a-analyze pa tayo ng mga best game ng mga student namin. Marami pa. And sana nag-enjoy kayo sa panonood. So, yun lang. Bye-bye!